Naku, madaling araw na pala. Ayan, hello po sa inyo. Hello, Ate Katrina Love. Ayan, hello po, Ate Kyle Juni. Hello po sa inyo. Shoutout po sa mga tropa pips natin na darating pa manonood nitong ating live. As usual, wala po tayong wifi ngayon. Kaya nakiki-wifi ako sa aking anak. Yung sarili niyang wifi. Ako kasi may sariling wifi, yung anak ko may sariling wifi. Kasi kapag ang anak ko nanonood ng Roma, si Roma sa kasi basta yung mga bata na naglalaro, nagagalit. Kaya kinuha ko ng sariling wifi. Ayan. Ate Ayumi, naku, kanina pa ako naghihintay. Naku, pasensya na po. Meron po kasi kung inaatupag dito. Pasensya na po kung napaghintay ko kayo. Ako po yung may inaatupag lang at may ginagawa lang po dito. Ba't ganun? Ayun, kala ko di ko nakikita. Ate Neri Green, hello po sa inyo Wag masyado si Piola sa Roma. May bad review sa mga yon. Hindi naman po kasi kung ano-anong pinapanood ng anak ko. Yan, katulad niya si Masha ba 'yun? Masha and Bear. Si Teacher Rachel, si Miss Monique. Nanonood din siya ng mga Minions, nanonood din siya ng K-pop Hunters, yung istorya ni K-pop, yung kay Rumi, kabisado ko na yun Alam na alam ko na istorya, kung 100 beses yata pinanood ni Piola, araw-araw, pinapanood ni Piola. Yan. Ate Iloy, hello po. Agnes, Gojar Channel. Ate Bergie, hello po. Kaya na, hello po, Boss Mac at sa lahat, Kyle Juni. Ayun. Nasha, okay siya. Blood and Roma, hindi recommended. Blood and Roma ba yun? Hindi Blood and Roma. Basta yung mga bata, hindi Blood and Roma, iba, hindi po. Iba po yung pangalan nun Kuya Sok Espiritu, Kuya Henry, ayan, si Kuya Kenkel. Ate Katrina Love. Kanina pa. Umalis ka sa kasi, nag-chat ka kamo umalis ka Kaya kala mo hindi kita na shout out. Ayan. Ayan, hello po sa inyo at ito at tayo ano lang naman dito sa live natin na ito. Hello po. Itong ating topic na ito patungkol po diyan kay Susan Yance na ayon nga po kay Food Genius nakano daw po. Nako, ano na daw po ito Sentensyado na pala yun. Si Susan Yance. Eto. Ayon po kay Food Genius, ito daw pong si Susan Yance ay convicted in falsification, face multiple estafa warrants. Ayan. Shoutout pala sa mga tropa pips muna natin na sila Ate Macha Mochi, sila Ate Michelle, si Ate Ira, na busy ngayon, Ate May Alcantara, sila Miss Bulabog, Big Mama, Mami Bex. Ayan, hello po sa inyo Okay. Ate Iloy, tayo noon, Hiraya Manawari, okay na, with bananas in pajamas lang. Oo, naku. Pag hindi ko napanood nun yung bananas in pajamas, si B1 at si B2, naku. Talaga nagmamaoy ako. Kuya Edison, soro-soro inunahan pa si Norman. Pero nakakapagsipi pa sa hoyo. Yun nga sabi nga ni Food Genius, ayan, ano yun natin, Exilog. Okay, ako ba tropa mo, Ma?
Bakit? Ano ba nangyayari? Ate Iloy? Reply nyo nga. Reply nyo nga kung hindi ko kayo na shout out. Reply nyo pag hindi ko kayo na shout out. Ayan, babalikan natin. Shout out ko kayo. Ako nung ako bata ako, ang paborito kong panoorin si Julio Tulia. Tapos yung mga Hunter x Hunter, Sigon, ayan, idol na idol ko yan, Sigon eh. Tapos yung dati pa yon yan, sila Lupin, sila Fujiko, yan, yung mga gusto ko yan eh. Voltes 5. Si Mami Bex, di ba, napaka-comment. Si Big Mama kanina nasa political vlog natin eh. Daming kinatay. Ako, buhu chacha. Lang ya, kay silog. Bubu chacha. Eto si sabi ni Puginius nga dito, si Susan Yance pala ay convicted na po sa kaso daw po na falsification. At sabi po dito, guilty beyond reasonable doubt daw po ang hatol kay Susan Yance at meron po siyang 2 counts of violation of Article 172 o yung tinatawag na falsification of public document. She was sentenced to an indeterminate penalty of 1 year and 8 months, yun yung minimum, to 4 years and 9 months and 10 days, yun yung maximum. So, maximum na yung 4 years and 9 months. And ordered to pay 500,000 per count. Ngayon, records further show that warrants of arrest were issued in 2018 by the MTC Muntinlupa for estafa. Ang tagal na pala niya, 2018 pa. A CIDG Oplan Pagtugis operation in April 2026 led to her arrest in Bacoor, Cavite. Authorities note that she allegedly used multiple aliases including posing as a lawyer. There are also unverified claims circulating that she was able to evade arrest for a period of time and allegedly used the name Maria Sabien Lebiste. However, this is not confirmed in the official court documents. At nakalagay po dito, may disclaimer, based on court decisions, warrants, and official police records, unverified claims are clearly identified as such. Ayan. At yan yung kumbaga ito. On June 21, 2019, the court promulgated the decision dated June 19, 2019 in the above entitled case for violation of Article 172, falsification of public documents, the depositive portion of which reads, wherefore premise considered the court finds accused Susan Gabriel Yance E. Morin alias Attorney Alice C. Villanueva guilty beyond reasonable doubt of 2 counts of yun nga yung falsification. So 2019 pa po pala ito lumabas itong kautusan ng korte na ito. 2019, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 26. So parang nasa 7 years nagtago si Susan Yance, si Sabi. At ito po, baka kasi mamaya ito natin to. Kailangan natin itong i-emphasize. Kailangan nating huwag itong kalimutan. Si Kulaong po, ano ba ang nangyari kay Kulaong? Yung kaso ni Kulaong, kung hindi ako nagkakamali, 2008, nung siya po ay nakasuhan ng human trafficking.
Kaya nga bandang 2009, 2010, nabuo na yung pangalan na Francis Leo Marcos kasi nga po nagtatago siya sa batas dahil nga naging wanted po siya sa human trafficking. So, pagpalagay mo na lang 2008 nga nakasuhan siya ng human trafficking. O 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 12 years nagtago si Kulaong. So kung sasabihin ni Kulaong na etong si Susan Yance ay kriminal, nagtatago sa batas, mas masahol nga siya eh. Diba? Kasi si Susan Yance na-convict po sa falsification of public documents. Samantalang etong si Kulaong, human trafficking po ang kanyang pinagtaguan. Human trafficking, which is napaka karumal-dumal na kaso dahil nga po sa kanyang pagbebenta ng mga tilapia. Yung mga kababaihan ang apply ay waitress pero pagdating po doon sa ibang bansa ay nagtinda daw po ng tilapia. Ayon po yan mismo kay Deo Macalma. Sinabi ni Deo Macalma yan na yung mga kababaihan ang apply ay servidora. Pagdating doon, abay naging naging mga tagatinda po ng tilapia. Tilapia nila. Imaginin niyo po yun. Kaya talagang itong si Kulaong ay malayong malayo kay Susan Yance dahil mas karumal-dumal po ang krimen na ginawa ni Susan Yance ay ni Kulaong. Nalilito tuloy ako eh. Parehas kasing convicted. Mas masahol lang ginawa naman talaga ni Kulaong. Hindi po maitatanggi na si Kulaong po ang pinakamakakapalang muka na kriminal. Kasi yung ibang kriminal, kapag po nakalaya, nananahimik sa kanilang mga buhay. Si Kulaong po, sa halip po na manahimik, nagyayabang at umaastang akala mo kung sino dito po sa SOCMED. Akala mo kung sino makapangyarihan, pero kriminal, convicted sa anti-alias law. At yung human trafficking niya, sabi nga nung nakausap ko na kung sakali si Kulaong ay baka lang, hindi naman sinabing sigurado, baka lang naman daw na etong si Kulaong ay kunwari ma-acquit dahil sa technicalities po ng kasong human trafficking. Hindi ibig sabihin na na-acquit siya dahil wala siyang kasalanan. Meron pa rin siyang kasalanan. Maaaring naging technical, nadali ng technicalities dahil nga po siya'y nasa mundong ibabaw, pero doon po sa taas, walang technicalities doon. Alam ng Panginoon kung ano ang ginawa mo na kasalanan. Yan ang CCTV na umulan, bumagyo, lumindol, magka-tsunami, magunaw ang mundo. Nandyan pa rin yan, CCTV na yan, nakatutok sa atin 24/7, hindi nagba-brown out, hindi nalolobat. Alam na alam kung ano mga ginawa nating kasalanan. Kaya si Kulaong, syempre, as usual, alam naman natin si Kulaong, lagi namang nagmamalinis yan. Laging nagmamagaling, laging nagmamayabang. Abangan niya na lang yung doon sa taas. Kasi yun, meron naman po talaga nangyayaring ganyan na nate-technical, kaya na didismiss ang kaso, nagkakaroon ng kumbaga mga pagpapasya ang mga hukom dahil sa kakulangan sa mga ebidensya o kakulangan sa mga testimonya ng mga witness. Pero alam natin, doon sa taas, doon sa CCTV na yun, hindi po makakaligtas si Kulaong. Kaya po ngayon na itong nangyari kay Susan Yance, kaso niya falsification of public documents, kahit paano meron talagang mga taong ganyan na manloloko, mga gumagawa ng kasalanan, 'di ba?
Di lang natin alam eh kasi si Kulaong no remorse talaga yan. Si Susan Yance, tingin ko baka kahit papaano pinagsisisihan niya yung sigurong nagawa niyang kasalanan. Kaya lang eh mas pinili niya kasi na siguro lang para sa akin naiisip ko lang. Baka mas pinili niyang magtago at hindi harapin ang kanyang mga kaso dahil nga po syempre sino ba naman tao ang ayaw makulong. Pero si Kulaong kasi, ine-evade talaga ang batas para makagawa na naman ng bagong kasalanan. Yan ang talagang nakikita natin. Di ba? Inevade niya ang batas, nagpalit ng pangalan sa pangalang Francis Leo Marcos. Pero yung pagpapalit niya pa lang ng pangalan na yun, nagpapanggap na siya. At talagang inevade niya ang batas para siya po ay hindi makulong at hindi po mapagbayad sa kanyang kasalanan. Maaaring ganun din kay Susan Yance, pero at least si Susan Yance, kahit papaano nakikita natin na nitong nakasama natin siya sa pagiging anti-Kulaong, meron siyang kahit papaano yung nagawa laban kay Kulaong, yung ewan ko lang din, I'm not sure kung talagang totoo yun, hindi pa natin nako-confirm kung siya ba talaga ang nakapagpakansela ng kay Sir Lacanilaw ng kanyang lisensya ni Kulaong. Ang isang ayaw ko lang dito kay Susan Yance, lumabas to nung nakaraan sa post ni Food Genius. Ito yun. Tusan ako ni First Lady maghanap ng bahay. Pinapahanap daw siya ni First Lady. Sino ba First Lady ngayon? Siyempre, alam naman natin, First Lady ngayon, si First Lady Lisa Araneta Marcos. So pinapahanap daw siya ng pinapahanap daw siya ng bahay ni First Lady Lisa Araneta Marcos, which is alam naman natin na hindi totoo siguro yan. Imposible naman yun. Imposible naman yun, di ba? Ngayon, eto ngang si Sabi, nakakagamit daw po ng cellphone. At meron pong mga pinost itong si Sabi, patungkol po dito sa na ito, ayan, ito. Mambash all you want, kung inosente kayo at walang bahid dungis, lahat naman kayo, mga kriminal din, hindi pa lang exposed or sadyang may kapit lang. Yung isa kawatan sa Italia. Sino ba yung galing Italia na na kilala natin? Si MG yun tapos yung isa involved daw sa illegal gambling ni Kong T. Tapos yung isa kawatan ng credit cards na hindi na prosecute kasi wala pang batas para doon dati. Yung isa mga agaw ng resto at negosyo. Yung isa film director na mahilig mamahiya ng mga batang babae. Walang matino sa inyo ni isa, pare-parehas kayo ng tabas, magkakaiba lang ng sukat. May teacher pa pala na Gina G for some reason na dapat sana ay siya naging liwanag pero mas pinili ang content at pagsikat. Huwag kalimutan si Norman. Si Norman na pilit nating inaabot. Ayan. So napagbintangan pang kawatan si Makagago. Nito nga si
ni Sabi. Parang binanatan pa ni Sabi si Makagago. Sa pagkakaalam nga natin, etong si Sabi ay binudol. Etong si binudol po etong si Makagago. Tapos sabi pa dito ni Sabi Filipino lawyer, bago ninyo nilaglag si Sabi, ito ang sanagot sa inyo, kaya ninyo nilaglag. I'm all for Sabi's arrest and punishment, pero wag masyado malinis, mga kagatas. Gawin nating fair ang laban, hindi kayo inosente, wag kayo maghugas kamay. Okay, ito, alam niyo ang totoo, hindi lang nagsasalita yung isa, pero aware kayo and you accept her help actions dahil nakikinabang kayo. Nung mayaw na, nilaglag nyo, pati ang anak, dinamay nyo. Kunyari pa na nagke-care pero kayo mismo ang sumunog. Nandamay pa kayo ng inosente. Ayan. Tapos merong dito. Paano hindi nyo alam kung sino siya? Ikaw pa nga ang nagpaka-manager Pero syempre, i-deny nyo yan. Kasama yan sa repent, di ba? Walang alam sa social media yung isa. Gusto na nga mag-transition para magbagong buhay, kaya hinayaan niya na i-maneuver ninyo ang field. Gusto ng kaibigan ang tagal mag-isa, gusto maging belong, akala accepted siya, pero ginamit lang. Tapos nilaglag, wala naman sanang issue yan, pero dapat wag hugas kamay na hindi nyo alam dahil alam nyo, you are aware and tolerated it dahil nakikinabang kayo. Ayan. Nako. Basta kung ano man po yung mga pinagsasasabi na yan patungkol po sa mga post ni Sabi, wag na maghanap ng damay, di ba? Pagbayaran mo na lang yung kasalanan mo, pagbayaran mo na lang yung iyong kaso, di ba? Pagbayaran mo na lang, wag ka naman damay na kung ano-ano pa sasabihin, kung ano-ano pa ang ibabato, di ba? Kung ano-ano pa ang kung sino-sino pa idadamay, wag na. Let it be. Di ba? Kung kasi gumawa ka ng kasalanan, parang ang dating, meron kasi mga tao na kapag nakagawa ng kasalanan, ang gusto nila mandamay. Ang gusto nila, ay hindi pwedeng ako lang. Dapat merong ibang magbusa. Diba? Dapat merong madamay. Hindi po pwede yung ganun. At tayo po nabubuhay dito sa mundong ibabaw na kapag kasalanan mo lang dapat. Diba po? Kaya, ayun, eto pong nangyari na to, kaya Sabi, na-convict siya. At tingin ko po ay meron naman talagang katotohanan yan, tumatawanan niya, pagbayaran niya. Tayo ba gumawa ng kasalanan na yan? Hindi naman. Sinabi ba natin sa kanya gumawa siya ng mga dokumentong peke? Hindi naman. Siya naman ang sarili niyang discretion niya. No? Kung diskarte niya yan sa buhay, 7 years ago, diba? Kasalanan niya yan. Kung bakit po nangyayari sa kanya yan. Katulad lang din ni Kulaong. Kung ano yung nangyayari ngayon kay Kulaong, diba? Dahil yon sa mga ginawa niyang katarantaduhan in the past. Kaya nga nagkakandaleche-leche buhay ngayon ni Kulaong at hindi po makaahon-ahon. Katulad kaninang umaga, umattend na naman siya ng hearing at talagang wala pong katapusan to. Tama, Ate Michelle, you reap what you sow. Diba? May CP at aircon si Susan Yance. Sabi ni Kuya Edison Soro-Soro. Hindi po natin alam kung totoo po yun kasi sana nga, diba? Hindi totoo. Pero kung totoo yun, paging naman dyan sa kung sino man ang mga law enforcer na nag-aano dito kay Kulaang, nagbabantay kay Kulaang, wag niyo po munang wag niyo naman pong babyhin. Dahil hindi naman po yan mukhang baby. Mami Bex, goli muna catch, diyan lang kayo. Sige po. Hindi mo sasama si Kel? Hello Kuya Kel at Kuya Henry, mga tigasin na kuya ng Tropa Pips Spam. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.